Umuwi si Enzo ng kondo niya. Baka tulog ng asawa niya. Pagpihit ang seradura, madilim ang paligid. Walang tao. Alexandra? Alexandra? Tawag ni Enzo sa asawa. Binuksan niya ang ilaw. Walang bakas na nanggaling ang asawa niya doon. Nasaan na kaya siya? Alexandra? Alexandra? Pumasok siya sa kwarto ng babae. Wala man lang pinaghubadan doon sa Alexandra. Malinis ang kwarto nito at halatang hindi nanggaling ang babae doon. Umusbong ang pag-aalala ni Enzo sa dibdib. Kung tatawagan naman niya ang biyanan, malalaman nito ang nangyari at baka magkwento pa to sa lolo niya. Kung tatawagan naman niya ang magulang, mapapagalitan lang siya ng mga ito. Lalo na kapag nalaman ng mga ito na si Bianca ang dahilan kaya iniwan ang meeting nila kanina. Sinubukan ni Enzo tong tawagan. Noong unay nagri-ring ang phone ni Alexandra, subalit sa pangatlong pagkakataon, pinagpapatayan na siya nito. Parang nakulitan na ito sa pagtawag niya. Inisip niya kung sino maaaring kasama ng babae sa ganitong pagkakataon. Bigla niyang naalala si Jensel. Ito ang tinawagan niya, subalit tulad na Alexandra, hindi rin to nasagot. Baka pinigilan nito ang asawa na sagutin ang tawag niya. Nasaan ka na, Alexandra? Naaburido na siya. Ang hirap manghula kung saan to pumunta. Hindi man lang niya alam kung saan nakatira si Jensel. Nagpalakad-lakad si Enzo sa loob ng kanyang kondo. Inalam niya sa sarili ang mga paboritong puntahan ng babae. Shit! Wala akong alam tungkol sa sarili kong asawa. Seryoso, Enzo? Sarili mong asawa, hindi mo alam ang mga hangout place? Okay ka lang ba talaga? Napaka-stupid mo. Pinagagalitan niya ang sarili. Inaatake na siya ng frustration. Kinuha niya ang coat at bumaba ng building. Hahanapin niya ang asawa. Abutin man siya ng umaga. Hoy, Alexandra, tawag ng tawag ang asawa mo. Sabi sa kanya ni Jensel habang nakaupo sila sa bar counter. Huwag mong sasagutin, hayaan mo siya. Naiinis na Alexandra na sabi dito, saka tinungga ang alak na nasa baso. Baka nag-aalala ng asawa mo, bruha? Baka nakauwi na yun ng bahay kaya ka hinahanap. Letse siya, matapos ang ginawa niya sa akin kanina. Ang kambal naman ng mukha niya para hanapin ako. Pero Alexandra, asawa mo pa rin si Enzo, hindi ba? Asawa? Gusto niya lang akong asawahin pag nalilibugan siya. Lamog na lamog na nga ang katawan ko sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung anong status namin aside sa mag-asawa sa papel at sa kama. Naawa si Jensel sa kanya. Matagal na niyang mahal si Enzo at alam ng kaibigan niya yon. Ngunit wala itong magawa sa tantrums niya. Alam nito kung ano pinagdadaanan niya. Patuloy lang siya sa pagtungga ng alak. Napansin niyang hindi ito umiinom. Oh, tumagay ka, Jensel. Sinalina niya to ng alak sa baso. Tinanggap naman to ng kaibigan niya. Magsaya tayo ngayon. Hindi ako papasok bukas. Napailing na lang ang kaibigan niya sa kanya. Hindi siguro makapaniwala sa pagkatapos silang ikasal na Enzo ay babalik siya sa club ni ito at namomroblema. Tuloy-tuloy ang pag-inom niya hanggang hindi na ni Alexandra namalaya na nakaubos na siya ng isang boteng alak. Nag-umpisa na siyang mahilo. Hindi na siya tumayo dahil pakiramdam niya ay matutumba na siya. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Jensel. Okay lang ako. Halos pati salita niya nagbubuhol-buhol na. Umuwi na tayo, Alexandra. Gabi na masyado. Ayokong umuwi. Hindi ako uuwi. Diyos ko, Alexandra. Naghahanap ang mata ni Enzo sa paligid ng bar. Nagbabaka sakali siyang makikita roon sa Alexandra. Mahilig ito mag-bar hopping noong dalaga pa to. Nahampas ni Enzo ang manibela sa labis na pag-alala. Ang tunog na kanyang cellphone ang pumukaw sa kanya. Si Jensel. Kamusta na sa Alexandra? Hello?
Sagot niya dito na hindi humihinga dahil ang panalangin niya kasama nito ang asawa. Nasa Club 143 kami sa kanto ng DM Highway. Gago ka, lasing na. Kung ano-ano na lang ginagawa mo. Tamo are, hindi mo maalagaan. Kabait naman na ring asawa mo sa'yo. Nakakagigil ka Enzo sa totoo lang. Nagulantang si Enzo sa sinabi nito. Ibang klase talaga si Jancel, hindi namimili ng pagsasabihan basta nasa katwiran. Mabuti na lang at kumontak ang dalaga sa kanya. Kung hindi, baka magdamag siyang maghanap. Hindi siya familiar sa Club 143 pero madali na itong i-waze. Hoy Enzo, ano? Susunduin mo ga o ang tatay niyang tatawagan ko? Naiirita na si Jancel sa tagal niyang sumagot. Pupunta na ako dyan. Salamat, bye. Inoff na ni Enzo ang tawag dito at baka murahin pa siya ng murahin. Kaagad niyang hinanap ang club na sinasabi nito. Hindi ito yung tipo ng club ng mga rich people. Kahit sino pwede dito. Lalo siyang nilukob ng pag-aalala. Paano kami nang basto sa mga ito nang wala siya? May mag-uwi sa asawa niya o kaya gawan to na masama. Paano na? Nagmamadali siyang nagpark sa harapan nito. Boss! Tawag sa kanya ng isang lalaki. Bawal po dito magpark sa harapan, pang PWD po. Kinuha ni Enzo ang wallet at kumuha ng 2,000. Babalik ako kaagad, susunduin ko lang asawa ko, lasing na daw sa loob. Sa kanya inabot ang pera. Pero sir? Dumukot pa siya ng 1,000 at iniabot dito. Hindi ako aabutin ng kalahating oras. Nandyan ang asawa ko sa loob. Baka mapaaway pa yon, mas mahirap na. Sige po sir, sunduin niyo na. Maluwang ang ngiti nito. Pagpasok ni Enzo, bumulong ang lalaki. Kagwapong tao, bakla. Mapapaaway talagang asawa niya kung lalaki yon. Ang buhay nga naman. Agad ni Enzo na iginala ang paningin para makita agad ang asawa. Nakahiga ito sa sopa at nakaunan sa mga hita ng kaibigan. Nasa gilid ni Jancel ang mga gamit nila. Lumapit siya sa mga ito at masamang tingin ang pinukol ni Jancel sa kanya. Napakatagal mo naman. Reklamo nito. Pasensya ka na. Hinanap ko pa kasi kung... Hoy. Putol nito sa sasabihin niya. Hintay mo na lang matapos ang kontrata nyo bago ka makipaglandian sa jowa mo. Tapos ayaw mo namang palandiin na rin kaibigan ko? Ikaw pwedeng humarot? Siya hindi. Ginagawa mo lang para usan to ah. Nanlaki ang mga mata ni Enzo sa sinabi nito. Hindi niya akalaing pati pag-make love nila ikinukwento pa ni Alexandra dito. Huwag ka na magkaila. Nagkwento lang siya ng pahapyaw. Ako ang nag-conclude. Sige na, iuwi mo na yung asawa mo. At ikaw? Pagtrabaho. Ako mismong pupunta kay Lolo para isumbong ka kung umulit ka pa. Pahabol pa nito habang lumalabas na sila ng club. Mukhang naliguan na naman niya sa Alexandra. Sumuka ito pagdating nila sa pintuan ng kondo. Hindi pa sila nakakapasok sa loob. Mabuti na lang at may utility ng mga oras na yon. Inabutan na lang ito ni Enzo ng 200 para linisin ang suka ng asawa niya. Agad niya itong ipinasok sa loob. Magaan lang ito, kaya naging madali ang pagbubukas niya ng pinto. Pagkalak ng door code, idiniretso niya ito sa kwarto niya, saka dinala sa banyo. Binuksan niya ang shower, saka ito isinakay sa bathtub. Nagulat pa ito sa lamig. Hinubad niya ang buong suot nito. Bakit mo ako hinuhubaran? Gusto mo matikman ang katawan ko, no? Matabil na sabi ni Alexandra sa kanya. Basang-basa ka na. Saway ni Enzo dito. Hahalikan siya ng babae. Malapit na ito sa bibig niya nang biglang sapul niya sa bibig ang maasim na suka ng babae. Nalasahan pa niyang alak na ininom nito. Kadiri ka naman, Alexandra? Binitawan ni Enzo ito, saka inopen ang drain ng bathtub
para mawala ang suka nito na palutang-lutang sa tubig. Sapul siya ng talsik ng suka nito sa muka. Diring-diri si Enzo na tumatapat sa shower at binanlawan ng sarili. Magandang babae nga, balahura naman, nakakadiri. Halos masuka din siya sa ginagawa ng asawa. Binanlawan niya ang katawan nito bago hubaran ng damit. Bakit mo ko hinuhubaran? Gagamitin mo ko, no? Tanong na Alexandra sa kanya na tawa ng tawa. Tumahimik ka na, Alexandra. Napakakulit mo. Nag-uumpisa na si Enzo na mairita dito. Bigla siyang nagulat sa kabibi ng babae. Nagpa-Brazilian wax? Alam na alam ng babaeng ito makahinaan ko. Napakakinis, napakaputi. Huminga siya na malalim sa kasinabon ng asawa. Minamasahe-masahe niya ang katawan nito. Niyakap niya ito para sabunin ang likod nito. Nagsuka na naman to. Nakakadiri ka talaga, Alexandra. Inis na siya sa babae. Pinatuluan niya sa shower ang katawan bago hinubad ang suot niyang damit. Binanlawan niyang asawa bago kinuha niya ang toothbrush nito, saka ito sinipilyuhan. Talagang nakakadiri ito dahil ininom nito ang tubig na pinagbumuga ng bibig. Halos hindi na niya matake ang ginagawa ng babaeng ito. Naligo na lang din si Enzo habang natutulog sa bathtub sa Alexandra. Diring-diri siya sa katawan. Saka nagtoothbrush siya na makailang ulit. Inis na inis siya sa sala ng suka ng asawa. Ang arte mo ha? Nilalantakan mo nga ako eh. Sita ni Alexandra sa kanya habang nagsisipilyo siya. Quiet, Alexandra. You're annoying. Inis na inis siya dito. Annoying your face. Talagang sinusubukan nitong kanyang pasensya. Itinuloy na lang ni Enzo ang kanyang paliligo. Hindi na niya tinuyo ang katawan. Bahala na silang mabasa ang kama. Binuhat niya ang asawa. Yumakap ito sa leeg niya. Wala pa sila sa kama, naramdaman niyang may kumakagat sa kanya. Alexandra! Nagmamadali siyang ilapag ito sa kama. May kalokohan talaga to? Ang nakakatawa pa, pabuka-buka ka ito. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Bakla! Bakla ka, Enzo! Sigaw nito na nakapikit. Anong bakla? Paano ako naging bakla? Pikon pa naman siya kapag ganito. Bakla-bakla ka. Paulit-ulit itong sigaw. Nakukulele na siya sa bungangan ng babaeng to. Kumuha siya ng 2 necktie, itinali niya ang mga kamay nito sa headboard. Kumuha pa siya ng 2 belt na tela at itinali ang mga paa nito na magkahiwalay sa kama. Patutunayan ko sa'yo kung anong klaseng bakla ako. Sa kaniya sinisid ang asawa at tuluyang inangkin ni Enzo sa Alexandra ng paulit-ulit. Ganoon pala kasarap kapag gusto mo yung make love. Nagawa na nila to ni Bianca, subalit hindi ganito ang pakiramdam. Sa buong buhay ni Enzo, ngayon lang ulit siya nag-enjoy ng sobra, simula noong matikman niya ang babaeng ito. Aminin man niya sa sarili o hindi, dito lang siya excited kapag itong inaangkin niya. Nahiga na siya sa tabi ng asawa at niyakap ito na mahigpit. Iikot-ikot sa Alexandra na nag-uunat. Ang sakit ng buong katawan niya. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwartong iyon. Hindi niya to kwarto. Unti-unti niyang sinisilip ang katawan niya sa ilalim ng kumot. Bakit wala akong suot? Wala siyang katabi. Nasa kwarto siya ni Enzo. Iniisip ni Alexandra kung may nangyari sa kanila dahil wala na siyang matandaan pa. Ang alam niya, nasa club siya kasama si Jensel. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang oras. 11:00. Hindi siya madaling malasing. Marami lang siguro siyang nainom. Hinanap niya ang cellphone at full storage yon. Isinaksak siguro ni Enzo bago umalis. Tumayo siya at parang ang lagkit niya. Kinuha niya ang cellphone at nag-check ng mga messages. Hindi na kita ginising. Deserve mo magpahinga.
Thank you sa pagpapaligaya sa akin kagabi. Kumain ka na, tanghali na. Parang gusto ko tang uwian ngayon. Gising ka na ba? Mga message galing kay Enzo. Pinaligaya ko siya kagabi. Pagkakita ni Alexandra ng kabuuan ng sarili, napanganga siya. Ang dami niyang kiss mark sa buong parte ng katawan niya. Pati hita niya meron. Hindi siya makapaniwalang ganito ang gagawin ng asawa niya. Sobrahan ata to sa gigil. Napailing sa Alexandra saka pumasok na lang ng banyo para maligo. Kinuskus niya ng maigi ang kanyang katawan na parang kayang alisin ang lahat ng kiss mark na nilalagay ng asawa niya. Buti na lang at hindi siya nilagyan ng lalaki sa leeg. Ano kayang kalokohan ang naisip ni Enzo at ginanito ang katawan ko? Ang kanyang mga braso ay may mga bakat na mahigpit na pagkakahawak. Napansin niya rin na mapula ang kanyang bandang kamay at paa. Itinali ba ko na walang hiyang yun? Kahit masakit ang katawan, pinilit niya pa ring maligo. Nahihirapan siyang yumuko pero kailangan niyang itolerate ang sakit para lamang hindi ito mas lumala. Lumabas na si Alexandra ng kwarto ni Enzo matapos maligo. Lumipat siya sa kanyang kwarto saka naglotion. Maya-maya pa, narinig niya na may nagbukas ng pinto ng kondo. Sinilip niya ito, si Enzo at mukhang naggrocery. Nagmamadali niyang isinarado ang pinto, maingat at hindi siya gumawa ng ingay. Hindi siya pumasok. Saka siya biglang kinabahan. Nagpalakad-lakad siya sa buong kwarto niya kagat-kagat ang kanyang hinalaki sa kamay. Biglang kumalam ang sikmura niya. Nakiramdam muna siya kung may tao pa sa labas. Pagkalipas ng halos 1 oras, saka pa ni Alexandra naisipang magbihis. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura saka sumilip sa labas. Malinis ang kusina at sala. Walang asawa niyang siraulo. Lumabas na siya ng kwarto at palakang nakabukaka. Gulat na gulat sa Alexandra na makitang asawang nakatayo sa pintuan ng kwarto nito. Ang tagal mong lumabas, kukunin ko na sana yung susi ko para buksan ang kwarto mo. Nakasandal ito at magkakrus ang paa, saka magkasalikop ang mga braso. Kakagising ko lang. Anong kakagising mo lang? Pagdating ko dito, napansin pa kitang sumilip sa kwarto. Hindi na siya nakapagsalita. Nahuli siya nito na nagsisinungaling. Tinalikuran na lang niya ang lalaki. Niyakap siya ni Enzo saka hinalikan sa leeg. Saka niya naalala na hindi ito pumasok sa opisina. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumasok? Pumiksi siya saka hinarap ang lalaki. Sinong tao dun ngayon ha? Babantayan ko yung asawa ko. Napagod siya kagabi. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa? Sinukahan mo nga ako sa bunganga eh. Nanlaki ang mga mata niya. Ako? Malamang, sino bang lasing sa atin? Hinawakan siya ng lalaki sa bewang. Hahalikan sana siya nito nung kumalam ang sikmura niya. Gutom ka na? Saka ni Alexandra bahagyang itinulak ang asawa. Pumunta siyang kusina subalit napaso siya ng kaldero. Aray! Ano? Dinaluhan siya ni Enzo. Hindi ka kasi nag-iingat? Bakit hindi mo sinabing mainit? Mangiyak-iyak na siya. Hawak ni Enzo ang kamay niya. Kumuha ito ng toothpaste. Hindi na lang nagsalita ang lalaki. Hinihipan nito ang kanyang kamay. Napatitig siya sa asawa niya. Bahagya itong nakayuko. Pero kita niya pa rin ang ilong nito. Maganda ang pangahan nitong muka. Papasa itong artista kung sakali mang pumasok to sa showbiz. Ang pilik mata nito ay mahaba, ngunit hindi malantik. Ang mga braso nito ay firm kahit hindi malalaki. At ang pampaligaya nito sa kanya, hahabulin talaga. Kaya sigurong hindi ito mapapakawala ni Bianca. Bukod sa pagiging gwapo nito, mayaman at mapagbigay ito. Inispol nito ang girlfriend. Pero ngayon, hindi yun maaari. Ngayon pa lang, inaangkin na niya ang lalaki at minamanifest na magiging kanya to pagdating ng panahon.
Napatingin ito sa kanya. Nag-iwas naman sa Alexandra ng tingin na kunwari inililibot ang mata sa taas. Manakan-naka siyang sumusulyap dito. Bakit? Nakakunot ang noo niyang tanong dito. Naggogopuhan ka sa akin, no? Hindi, no? Aminin mo na kasi. Duh! Mas gwapo sa'yo si Richmond. Napasimangot si Enzo sa sinabi niya. Magiging okay din yan mamaya. Magbibihis muna ako. Pumasok na ito sa loob ng kwarto nito. Bobo? Bobo ka, Alexandra. Ano sinasabi mo? Sinabunutan niya ang sarili. Sana sinabi mo oo. Gwapo ka. Ganon. Napakasyunga mo talaga. Ano ginagawa mo? Nangunot ang noo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Wala naman. Bakit? Alanganin ang ngiting ibinigay niya dito. Yayayain sana kita mamayang gabi na mag-dinner. Nakatingin lang ito sa kanya. Oh yes. Yes. Nakangiti niyang sagot dito. Okay ka lang ba? Oo. Sige na, magbihis ka na. Maghahayin ako. Nakangiti sa Alexandra na utos dito. Napakamot na lang ang lalaki sa ulo, saka bubulong-bulong na isinara ang pinto ng kwarto. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!